Alam mo, bawal yan to reveal a bank account, even piso lang yan, or 1 billion. Hindi mo ba alam that I could charge you for that alone? That single statement, I can send you to prison. I guarantee you. Hindi mo ba alam yan? Malalim na nga yung gabi at I think Yes. pagod na rin ang ating resource person. Palalimin pa natin, sir, para mas malalim ang baon ko itong... Siguro, Sir, pagkatapos, manifest muna ako. Kamay ko. I cannot wait. Mr. President, gusto po namin kayo makapagpahinga. Ayoko rin, sir. Total, sabay naman tayo. Kung babagsak ka dyan, babagsak rin ako. Okay, Congressman Abante, you're recognized. Ako po yung nakikiusap sa ating presidente. Ayos, sir. Pag ikaw nakikiusap, surrender. Pag nire-respeto ko yung tao, sir. Bishop, mapahinga na po kayo. Respeto yan. Sir, pag sinabi mo, Kasi sense ko po, nagmumura na kayo, kaya kailangan magpahinga na kayo. thank you. Dadagan, Balita News Update. Right, welcome back mga kabalitaan. Andito naman ho tayo, mag-iingay naman ho tayo dito sa ating munting bahay, ang Danagan Balita News Update para sa ating reaction video mga kabalitaan. Balikan ho natin si Raul Manuel. Ito po ay talagang matatakot ho dito si Raul Manuel. Dahil nga po ay lumabas na ho sa bibig ni Tatay Digong Duterte na below the belt na ho yung kanilang mga akusasyon. Lalo na ho itong si Trillanes na panay akusa, wala namang hong mapapatunayan mga kabalitaan. Panoorin niyo po dahil sigurado hong manlalaki ho yung mga mata, hindi sa inyo, mata ho ni Manuela. Kaya kung bago pa lang ho kayo sa ating munting bahay, sa mga bagong salta ho dyan, mga bagong nanonood pa lang, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe na ho kayo para lagi kayong updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. At hindi na ho natin papatagalin pa kasi excited na ho akong marinig na sasabihin ni Tatay Digong Duterte na I will file a case against you. Eto na po. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, ilang tanong po kay Senator Trillanes. Mr. Chair, ang claim po kasi niya ay yung mga pinesend po kanina ay galing sa drug money, yung mga pumasok dun sa accounts ng dating Pangulo. Mr. Chair, gusto nating maklarify kung ano po ang batayan para masabi na drug money yung source talaga ng mga pinesent na mga accounts, Senator Trillanes. Sinabi niya yan, sir? Mr. Chair, I'm addressing my question to Senator Yes, Trillanes. because kung sinabi niyan, I'll file charges against him. Mr. Chair, may we hear from Senator Trillanes. Senator Trillanes. Ang basihan po natin ay yung sinabi ni Arturo Las Cañas na mga drug lords na kapartner at pinoproteksyonan ni Duterte ay sina Michael Yang na kinorroborate ni Jimmy Guban at ni Colonel Asierto, si Charlie Tan na kasama dun sa 6.4 billion pesos shabu shipment, at itong si Sammy Uy na minensyon ni Arturo Las Cañas. Ang ano po, nung tinignan po namin yung bank accounts, yung records na present ko po kanina, Mr. Chairman, tinignan namin na may mga pumasok na manager's checks na in-encash nila, no? The whole family, no? Ay galing kay Mr. Sammy Uy. Tapos tinignan namin yung 6 months interval. 4 na cheque every 6 months, October and April nila ini-encash. At lumalabas, nagdidibidendo ng roughly 40 to 50 million pesos every 6 months. Nako, I'd be very interested kung anong negosyo ang nag-yield ng ganon.
Pero yun po ang lumabas doon sa aming pag-aaral. Tapos based na rin doon sa yan po yung documentary evidence, yan na yung paper trail, yung money trail, at based doon sa testimonya ni Arturo Las Cañas being an insider doon po sa grupo ni Duterte. Okay, Daw, Mr. ha? Chair, follow up po na tanong doon. Naaral din po ba kung posible na meron ding ibang sources yung pumasok na mga pera na yon maliban sa drug money? Kasi gusto natin ma-verify po talaga if ever nga, halimbawa, matris po na may ibang mga Hindi na ho tayo magtataka dito mga kabalitan kung sila ay hindi magkakasalungat, magkakatugma yung gusto nila dahil isa lang ho yung layunin ng mga hinampak na ito mga kabalitaan. Yun po ang totoong istorya ho dyan. income sources, legitimate man or illegitimate o kung ano man, maliban sa drug money. Naaral din po ba yung ganong possibility? Nung una, yun po ang kinoconsider namin, no? Kaso nga, based dun sa testimonya ni Arturo Las Cañas na sinubmit sa ICC, itong si Sammy Uy at si Michael Yang, sila po yung kumaga mag-partner, ano? Siya yung parang nagpa-front. Tapos tinignan namin yung mga negosyo nito ni Sammy Uy, hindi siya pwedeng mag-yield ng ganong dividendo na 40 to 50 million every 6 months na dinidistribute. Yung pa lang yung nakita natin doon sa paper trail. Tapos doon sa sinabi niya na ilang instances doon mismo sa isang Shabu laboratory, doon sa involvement nito ni Sammy Uy, lumiwanag po sa amin na drug-related yung mga pumasok na pera dito kay Mr. Duterte. Kaya nga, pinoproteksyonan niya ng todo. Nakita nyo, di ba? Ayaw pumirma ng waiver kahit ito na, sasabihin niya, babawiin niya because ando doon lahat ng sikreto. And sabi ko nga, na-validate na po ito. Doon daw yung lahat ng sekreto. Ba't niya nasabi yun? Na-prove niya na ba na yung pinakikinggan niyang hearsay ay totoo? Di po ba? So very conclusive po itong si Trililing at pati itong si Manuela. Ng Anti-Money Laundering Council through the Ombudsman na nakakuha rin ng same set of documents. Then, ultimately, in an impeachment court and the criminal court, lalabas po yan. No? Lalabas po yung mga ganyan kasi may mga exemptions sa bank secrecy law yung itong criminal investigations sa korte. Yun po, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. I respond. Mr. Chair, I have Alam mo, other it's questions. taking eternity Gusto ko for, munang i-address Sandali lang. dire-diretso kay 1 minute Senator suspension. Trillanes. Tamaan eh. I-flex ko lang pala no, itong si Robert Barbers. Sa puntong ito ho, sa mga ilang oras na mga pagdinig, talagang ina-appreciate ko kahit alam ko naman na hindi ko siya kakampi ni Tatay Digong dahil nakokontrol niya ho yung crowd, yung floor. Hindi sila nagkakagulo at kung ano-ano pa. So, dito, talagang sasaluduhan ho natin, papalakpakan ho natin si Robert Barbers. Sa ginawa niya ho lang yung itong kinokontrol niya, talagang naging referee ho siya dito. Tama ho yung ginagawa niya para tuloy-tuloy at spontaneous ho yung takbo ho kung ano mang mga sasabihin nila at maintindihan para hindi ho alamunin ng kaguluhan or ano pang mga posibleng mangyari sa loob ng pagdinig na ito. You're suspended. Suspended tayo ha.
Mr. President, suspended po. Suspended po tayo for the meantime, Mr. Chair. Pero sino hindi magagalit to? Talagang below the belt na ho yung paratang ho nila diyan. Kaya kinggan natin maya-maya. Tuloy lang po kayo sa panonood. Kinokontrol pa ho ni Robert Barbers. Pinapahupa niya pa yung tensyon dito. At okay naman yung mga nasa harapan. Hindi naman nagre-react. Hindi naman naninigaw ni Tatay Digong. Yung isang naninigaw, wala dyan. At wala rin akong nakitang paninigaw na rin sa mamang yun. Kasi Hearing is hindi resumed. nila makontrol si Tatay Digong dito. Mr. Chair, if the committee would like to hear first from the former president, I would indulge in that. Alam mo, bawal yan to reveal a bank account, even piso lang yan, or 1 billion. Alam mo ba yan? You make it public here. Hindi mo ba alam that I could charge you for that alone? That single statement, I can send you to prison. I guarantee you. Hindi mo ba alam yan? Mr. Chair, if our resource person is done, hindi po tayo nathi-threaten doon. And Hindi in fact, Mr. nathi-threaten. Chair, Produce pinakinggan the na po natin. document. Mr. Chair, I have the substantiate floor. One minute charge. suspension again. Because I will be charging you. Diba? Dapat, ano talaga, dapat sana lahat daw sila ng kanilang mga ebidensya, hindi lang yung salisalita. Hindi lang yung bibig yung mga mula lang sa Ikaw kanilang pa? mga bibig yung sinasaabing ganun, di ba? Para at least kung totoo man talagang akusasyon ho nila, ipresenta nila ho sa Sino bang taong niluloko bayan. mo dito? Ipresenta ho nila sa You lamesa go home dyan and para papaniwalaan ho sila sa mga kasamahan nilang kongresista. Hukos-focus ho yan eh. Wala ho yung katotohanan. Kung tama si Trillanes, yung mga, ano pa yung mga sinasabi ho nila, dapat ipresenta yung pinesenta ni Tatay ni Trillanes. Papel, kahit sino pwede makakagawa nun mga kabalitaan. plant whatever you want to plant. Ayaw kong sabihin. Okay, so parang tinanggalan ng mic si Tatay Digong na nagsasalita. Hindi kasi makukontrol nila si Tatay Digong eh. Di ba sabi nila na may rules sila dyan na i-cite in contempt kung maaari. Kung iba pa tong taong gumawa nito, ordinaryong tao ho, talagang i-cited in contempt agad. Di po ba? Kaya nga sa sinasabi ko nga, dual ano po dito yung tawag dito, yung pagdinig na ito, ito na ba yun? Dual standard. Yun po yung nangyari ho dito. Kasi may pangalan si Tatay Digong, former president, hindi ho nila ma-cite in contempt. At parang tinitiis na lang ho nila yun. Hindi nila masabi-sabi mga Hearing kabalitaan. is resumed. Gaya po ng Mr. Chair, nasabi ko kanina. Mr. Chair. Mr. President, sandali po. Sandali Mr. lang Chair, po. ako po muna. Congressman Abante, sandali lang po. I can sense that... Let the chairman have the floor first. go ahead, go ahead. Ano, nakalimutan ko tuloy. I was about to say, Your Honors, na malalim na nga yung gabi at I think Yes. pagod na rin ang ating resource person. Palalimin pa natin, sir, para mas malalim ang baon ko itong... Siguro, Sir, manifest muna ako maikli before I Tapos proceed. na nga pagtatanong ni Congressman Manuel, Antok na si Barbers. itutuloy natin itong ating hearing sa susunod na scheduled hearing natin, which is on November 21st. So, Ayaw kayo sa Masyado tatay yun, niyan? sir. Bukas siguro. Mr. Chair. I cannot wait. I Nabangiti. really cannot wait. Kumakatin na yung paa ko, pati kamay ko. I cannot wait. Mr. President, gusto po namin kayo makapagpahinga. Ayaw ko rin, sir. Total, sabay naman tayo. Kung babagsak ka dyan, babagsak rin ako. Medyo Gusto matagal pa ko- po tayo bumagsak Matagal si dito, tatay. Mr. President. At So, saka- anyway, Maaga pa, sir. ito ang ano natin, siguro, unless there is a motion from any of my colleagues here and my co-chairs, Mr. if Chair. you want to continue. I object. Can I speak?
Okay, Congressman Abante, you're recognized. Ako po yung nakikiusap sa ating presidente. Ayos, sir. Pag ikaw ang nakikiusap, surrender. Pag nire-respeto ko yung tao, sir. Wala. Bishop, magpahinga yan. na Dapat, po kayo. respeto yan. Sir, pag sinabi mo, Kasi sa sense ko po, nagmumura na kayo, kaya kailangan magpahinga na kayo. respect you, I will follow what you say. Salamat po. Pag Thank you very wala much. akong respeto sa iyo, sampalin kita, gago ka. Ano Ay, po, sama makatingin yan, pagkasabi okay. niyo po na i-delete, kayo na Paduano. nagsabing i-delete. Sige po, I-delete na lang ninyo lahat yung sinabi ko maliwanag po para na wala nang masabi ang tao. Lahat na total, baka sabihin ninyo palusot lang. Let the investigators find out. Or, I will give you a blanket authority, sir. Mr. Chairman, ang I move to suspend this hearing to the... Open my See, ano, bank account. Mr. Chair. Yes, sir. let us wrap up first. By, Yeah, Mr. Chair, to wrap up lang, Mr. Sige, Chair. pagkatapos po nito ay tayo po'y mag-suspend. So, yes, please. Yes, Mr. Chair, make actually- it very short. Yes, actually, Mr. Chair, marami pa akong mga tanong. Tapos, ang sabi nga rin naman po kanina, pwedeng hanggang 2 a.m., 5 a.m. tayo. Bakit ba yung kamay mo Actually, Mr. nagsasayaw? Chair, ako, kaya din naman natin yan, lalo na nung mga budget hearing, araw-araw ganun yung mode natin. Kaso lang, Mr. Chair, based sa sitwasyon po ng ating resource person, kahit na actually ay bibigyan ko rin naman siya ng panahon para makapagsalita. Gusto ko lang na ma-establish muna yung mga punto natin through our questions sa ibang mga resource person kasi po hindi lang naman po ang dating Pangulo ang ating resource person pero parang siya nagsasayaw po yung kasi kamay yung mo. nagmamadali, Mr. Chair, at tingin po natin hindi na conducive to the point na tinithreaten po tayo, pananampal, pagmumura. Kaya tingin natin, Mr. Chair, kung ganito ang magiging conduct ng resource person natin, Tumahimik ka na, mainam umuwi ka nga, na. Mr. Chair, din muna talaga at hindi po natin tinatanggap yung bluff niya na kaya niya magstay hanggang umaga. So I'm actually willing, Mr. Chair, if the committee would want, I can pause with my questions and I'll let the committee decide, Mr. Chair. Hindi. We continue. Huwag ka namang madali. Nandito ka na lang. Meron na pong Mr. na-wrap up Chairman, na po at meron na pong meron tayong pending motion. So, pending motion na ito pong hearing na ito, itong pandinig na ito ay temporarily ay isususpindi natin, no? At ipagpapatuloy natin to sa November 21st. Ngayon na nga mga kabalitaan, so hindi ho natapos yung sana ang sasampalin ni Tatay Digong hindi sana si Bishops kundi itong si Raul Manuela mga kabalitaan. Umanda ka Raul Manuela, talagang makukulong ka every single word, ha? Talagang magbibilang ha kung ilang taon ka sa kulungan pag napatunayan ho yan ni Tatay Digong Duterte. Kakasuhan ka talaga niyan para makatikim ka kung anong sarap at ano yung tigas ng rihas na bakal. Ayun po mga kabalitaan, ito na po ang ating, dito na ho tayo nagtapos sa ating reaction video mga kabalitaan. Talagang napakatapang ho itong si Manuela, pero si Tatay Digong talagang pinapaikot lang ho sila, dinadaan lang ho sa biro at para sila ay tawag dito, para hindi na sila makapagsalita dyan na pabalik-balik lang ho yung kanilang mga tanong. At kung nagustuhan niyo po itong presentation ho natin sa ating reaction video, wag niyo pong kalimutan, lalo na sa mga bagong salta ho at sa mga bagong nanonood pa lang, subscribe na ho kayo para lagi kayong updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. At shout out lang din sa mga OFW na nanonood. Maraming salamat sa suporta at pagmamahal niyo po sa ating dating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Masaya na ho tayo dyan pag kayo po'y nanonood, lalo na po pag nag-subscribe kayo, napakasarap ho ng feeling. Dahil hindi lang ho tayo ang nagsasalita, kumbaga sa ating pagsasabi, sa ating pagkukwento, pagre-react sa mga video na ating ihahati dyan sa inyo, ay napapakinggan ho ng karamihang Pilipino saan man sa ating bansa at sa buong mundo mga kabalitaan.
At huwag hong magsawang sumuporta ho dito, tuloy-tuloy yung laban ho natin para maipalabas at mailahad natin yung katotohanan. Dahil karamihan sa panahon ngayon, lalo na sa mainstream media, talagang tinatakpan nila ho ang mga totoong pangyayari sa takbo ng politika ng ating bansa. Kaya kami mga vloggers, andito ho kami at tumulong at maglalahad ng mga tinatagong information ng media, tawag nito, mainstream media. Dahil layunin ho natin na maibigay ang lahat ng impormasyon sa mga kababayan nating Pilipino na nasa ibang bansa, mga kabalitaan. Kaya again, subscribe na kayo para laging updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. Kita-kits po tayo sa susunod pang mga video na ating i-upload at sabayan niyo po ako at panoorin niyo rin po mga kabalitaan. To God be the glory. Mwah mwah, chip chip. Peace out.